at ipapakita natin ngayon, ngayong umagang ito, gumising ng napakaaga. Sorry, no. Dinamay ka na. It's alright. Na maaga. Si Senior Officer Beliardo Anciro ng Safety Services ng Philippine Red Cross para makarating dito. Good morning, sir! Good morning, love. Good morning, Ron. Good morning po sa ating mga taga-subaybay po na nanonood sa TV. Okay, eto na nga, itong digital training na ito. Paano pwedeng makasali yung mga participants at sino-sino ang pwedeng sumali? Yeah, of course, ang training po natin is para sa lahat po. Oy, that's good. Inclusive po siya para sa lahat. So, hindi po namin talaga tinanggal, though the term is digital, pero nando pa rin po yung ano natin yung essence ng training natin, especially pagdating sa mga skills. As we all know po, yung ating pong first aid is highly skills training po, wherein dapat talaga matutunan ng ating mga participants o ng ating mga nag-aaral especially ng CPR, kung paano ba isagawa ng tama ang ating mga training. So, ngayon po, as we all know, digital world na tayo ngayon. So, papasokin na po natin itong world na to. Without assailing yung essence ng ating training po. So, mahalaga pa rin na matutunan natin kung paano gagawin yung tamang proseso ng ating lalo-lalo na sa CPR first aid po. Nice. Pero sir, kapag ba sinabing first aid, ano ba talagang ibig sabihin nun? Yes, in Tagalog, usually, pangunang lunas ang sasabi natin. But kung titignan natin, ito'y tulong na binibigay natin kapag ang isang tao ay nagkaroon ng sudden illness o kaya naman emergency. Yan, first aid natin siyang tinatawag. Siyempre ngayong umagang ito, magtuturuan tayo. Damay-damay ito! Lahat tayo, pati mga nakikinig at nanonood ngayon. Damay-damay tayo, kasi kailangan talaga natin ito matutunan. Itong CPR na tinatawag or cardiopulmonary resuscitation, ay considered po yan na first aid. Yes. At dapat lahat, bawat isa sa atin ay marunong nito, sir, di ba? Yes po, tama po. As we advocate, tulad po lang nasasabi ng chairman namin, Sir Richard Gordon, na dapat in every household, in every community, in every schools, dapat po meron tayong trained first aider po. Sir, pero ang ibig ba sabihin nito, lahat tayo, pwede natin gawin yung CPR. As long as we are, lagi ko sasabi pag nagte-training kami, as long as you are willing to help somebody, lalo na kapag nagkaroon sila ng aksidente or kaya naman illness, pwede po tayong matuto ng first aid. At napakahalaga matutunan ng first aid. Eto na! Kukuha po tayo ng nito. ng natin, na makakasama natin ito si Mr. Darrell, para turuan tayo. Dahil ituturo niya sa atin kung ano yung tamang pagsi-CPR. Dahil may tama po siya, okay? Oo, pero si Sir ang mag-explain sa atin. Si Sir ang magpapakita kung paano yung dama. Good morning, Sir. Hey, Sir, good morning. Hiraman ka ba pumasok sa gate? Pasensya na, nakasarado. Eto na, so umpisa na po natin, Sir. May tama bang paghawak, posisyon ng katawan, ang tao pag nagsi-CPR? Yes. Unang-una, once na na-recognize natin ang isang pasyente is walang pulso, walang hininga, so that's the time na pwede tayong magbigay kagad ng CPR kung tayo naman ay trained. Kung hindi tayo trained, of course, dapat ay tumawag po tayo ng tulong bago tayo magsimula. Kasi baka CPR hindi pa dumadating. Itong ginagawa niya po ngayon, ano po yung ginagawa niya? So yung first na ginawa ni Sir Darrell, tinignan niya kung conscious ba yung pasyente natin o yung victim natin. So after nun, so ang ginawa niya is chinek niya to confirm kung meron bang pulso yung ating pasyente. Okay. Once na wala na talagang pulso, na-determine natin wala ng pulso, that's the time of we can place yung heel ng one hand natin on the center of the chest, then lock with the other hand. Wala tayong problema kahit kanan ba o kaliwa, nasa ilalim. Basta as long as we can compress. And then mas maganda kapag nagsi-CPR, yung katawan ng nagsi-CPR, medyo on the bab. Tingnan niyo po, ipakita natin yung nasa likod, yung pinapaliwanag ayun ni Sir, ay yung nasa taas. Yung taas na bahagi, balikat. Yung balikat talagang nakaano siya sa dibdib para hindi kagad mapagod. Yung nagko-compression. Yun pala yun. Yes. Actually, sa totoo lang, pag nag-apply ka ng CPR, talaga nakapagod siya. Correct.
Kasi meron siya nire-require na lalim ba ng pagbayo doon sa dibdib ng pasyente. Kasi kung hindi naman ganun hindi ma-reach yung tamang lalim, which is 2 inches to 2.4 inches ang lalim, ang magiging ineffective yung ginagawa natin CPR. So, waste lang ng time kasi bababa lang din yung chance of survival ng pasyente natin kapag hindi natin na-reach yung tamang depth. Yes, Ay, sir, Aaron. kasi may naalala ko nung high school ba ako, nung grade school, parang sinabi sa amin, there are certain songs na pwede mong kantahin kasi yung BPM niya, yung beat ng song, yun yung tamang pag... Meron. Yung pinakasikat na ginagamit, Staying Alive. Yung... Ang perfect naman po. Hindi yung Staying Alive, Staying Alive. So, anong part doon? Anong part ng song? Yung beat lang na Staying Alive, yun. Staying Alive. Okay. Hindi po beat na pero hulma. Ito, gaano katagal yung dapat gawin para kung kailan parang titigilan mo na siya or paano yung tama? Staying alive. Hindi naman yung buong Staying Alive. No? So, usually, ang ginagawa na sa mga formal training na kinoconduct namin, we do the 30 compression and 2 ventilation. Okay. So, yun yun. Within 2 minutes ang ginagawa namin na with 5 cycles. Ibig sabihin, 30 compression and 2 ventilation within 2 minutes. Then 5 beses mong gagawin yun. Okay. So, Sabi niya kasi kanina, napapagod talaga. Okay. May possibility ba na pwedeng magpalit? Halimbawa, may nakahanda na rito. Di ba? Kasi kung pagod na talaga, yes, sir. yes, tama naman po yun. Parang kagaya na ginagawa namin kay Sir Darrell. Parang hirap na siya. Kanina pa siya. Diba? Nakakapagod yung ginagawa niya na yun. Hindi yun madali, So, paano? Yes po, kung talaga naman pong pagod na at meron somebody na pwedeng pumalit, pwede naman po yun. Ayun. So, kung halimbawa yung papalit marunong na din talaga, kung hindi naman, we can coach yung papalit sa kanya kung paano niya gagawin yung pag-CPR. Ayun. So, sir, pagkatapos ng CPR, tapos nagkamalay na, okay na yung pasyente, ano dapat yung mga signs na kailangan i-observe? Yes, basically, ang mga signs na after 5 cycle kasi, we usually recheck yan. I-check ulit. Check ulit niya. Okay. Kung halimbawa, after niya mag-check, wala pa din, of course, tuloy pa rin tayo sa CPR ulit. Okay. Pero si Sir, may mga binubulong siya. Hindi niyo narinig, pero narinig namin. Sabi niya, 2001, 2003. Kala ko nagbabayad na ng utang niya or something. Pero nagbibilang po yun. Ano ibig sabihin ng bilang na yun? Actually, pag nag-assess tayo, binibilangan natin ng 10 seconds. Yeah, so, kung napansin niyo yung bilang ni Sir Darrell is 1001, 1002 hanggang 1010 actually, ang ano niyan. Para lang makakuha yung tamang beat na, Kaya 1001, 1002. Kasi pag baka mamaya, 1, 2, 3, 4, 5. Mali yun. Mali yun. Yes. Hindi makukuha talaga yung Mali. Naku. Pwede po pa try? Sige, sige, go. Tapos, Sir, Darrell, makita mo sa kanya kung ano yung tama. Yes. Halika, dito ka, my love. Saan ako? Hindi, sa sarda. Ito, yan. Doon ka sa maharapan. Ayan. Hello. So, sa mga... Kinausap na hello. Sorry. Di ba? Ayan, so habang naggaganyan ka, ayan, ipaalam na natin paano maging volunteer sa Philippine Red Cross. May application ba? Ano yung mga requirements na kailangan, sir? Madali naman po na maging volunteer sa Philippine Red Cross as long as gusto natin, of course, gusto natin maging volunteer. Pwede po silang mag-visit sa any Philippine Red Cross chapter. Meron po tayong mga chapter the different provinces. Or pwede naman po mismo sa national headquarters which is located po sa EDSA. Yes. Kumusta, Aaron? Kumusta yung pag-try? Okay naman natin, love. Huy! Sorry. Ayan. Okay, don't bend. mo, ayan, Kantahin mo yung song. Staying alive. Staying alive. Staying alive. O, diba? So talaga naman, pati yung yung tamang positioning ng mga legs. Maganda po talaga kung nakabuka yung natin para wide base ba. Hindi ka kahit na mabangga ka, hindi ka basta-basta matutumba. So, mas mas stable kung ganyan po yung posisyon na ng nagsi-CPR. Kailangan ba, di ba, pag diniin mo,
iaangat mo ng full din or hindi? Yes po, tama po kayo doon, Ma'am Lab. Mas maganda kapag po bumayo, dapat makabalik muna kagad. Kasi para yung pag-feel ng dugo sa loob ng puso, mas maganda. Pag binomba mo, mas maganda yung pag-ano niya, mas matay. Paano may iwasan na parang merong mababali na mga, di ba, sinasabi nila may mga nababaling rib, ganyan. Nasa normal, hindi naman normal natin matatawag, usual na nangyayari talaga, nagkakaroon ng ng fracture ba? Pero usually naman kapag gano'n naman, yung mga cartilage lang naman ng ano yan. Wala pa naman ako nabalitaan talagang pagkatapos ma-CPR, basag na basag yung dibdib. Eto na. Okay. So, syempre gusto namin malaman ano yung kulay puti raw na nandoon. Yan po yung tatawag naming bag valve mask. Yan. Okay? So, yan po yung alternative, lalo na ngayon, time of pandemic, medyo hindi po natin encourage yung pagbuga ng doon sa ng mouth-to-mouth ba. Ang taray po ng ano ninyo. Ano po yung pinindot ni Sir Darrell doon? Bakit niya pinindot yun? Yan po yung ating gauge. Lang po natin malalaman kung tama ba yung or enough ba yung air na pumapasok doon sa lungs ng ating ng mannequin po natin. Kasi nga, di ba parang kapag nagsi-CPR, meron pang Yes po. mouth-to-mouth. So ito ang kapalit ng mouth-to-mouth. Pwede po yan, alternative. Or else po, pwede din po yung yung tinatawag nating pocket mask. Ayun. Same lang po halos yun nun. Ayun. Ayan. Ang galing, oh. Nakikita mo yung yung gauge. Yes po, diba? tama po. Umaangat-angat at bumababa. So tama ang ginagawa. Napagod si Aaron. Ako na yung susunod dito. Siya na naman susunod. Okay. Ayan. Kailan po yung inyong digital training? Saan po pwedeng magpa-register at pwede bang humabol yung ating mga kababayan? Yes po. Today po, magkakaroon kami ng another milestone. Nilalaunch na po namin ng ang ating online platform in terms of first aid and basic life support sa Philippine Red Cross. Logistics and Multipurpose Center. Papagod ni Aaron. Siya na yung gumamit ng pang mouth-to-mouth resuscitation. Napagod kasi siya. Mahirap kasi yun. Yes. Ayan. Napagod Okay. talaga, Naku, punta na. Kung gusto nyo malaman yung mga activities ng Red Cross, ayan, makapag-ugnayan kayo. I'm sure meron kayong website, meron kayong social media platforms. Yes po. Pwede po na ma-visit yung Facebook account namin, yung sa Philippine Red Cross. Official name po siya. Tsaka syempre sa aming official website. And of course, sa Instagram din po, nandun po at Phil Red Cross po. Hi! Sa mga naman, mga Kanet25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.